Nahirapan ang ilang pasaherong sumakay dahil sa isinagawang transport protest ng ilang pampaserong jeepney. Si Joshua Garcia sa detalye live. Rise and Shine Pilipinas, Rise and Shine Audrey. Tama ka dyan, hindi maiwasan ng ilan sa ating mga car-SP na commuter ang madismaya dahil sa panibagong kilos protesta ng ilang mga transport group na kinabibilangan ng mga operator at jeep dahil sila din daw ang mahihirapan sa biyahe. Kasama na nga dito, Audrey, sina Wilma at Jonathan. Sanay naman daw silang pumila araw-araw sa sakayan ng jeep dito sa Philcoa Commonwealth Avenue. Pero nang marinig ang balita tungkol sa deadline para sa biyahe ng unconsolidated na mga jeep sa January 31, May mga commuter, magsumakay. Oo, dahil Kasi mawabawasan ng jeep. Yung A-jeep kasi mataas ang nila sa pamasahe. Kaysa yung 13 sa jeep, sa kanila 15. Sayang naman yung 2 pesos. Ngayon pa nga lang na medyo maraming bumibiyahe, hirap kaming sumakay. Kaya lalo kung babawasan yon, mas malaking problema po sa amin. Kung sakto lang din naman yung pamasahe, hindi lang din naman mahal, okay lang. Pero kung mas malaki yung pamasahe, halos wala na kaming kikitain, paro pamasahe na lang. Audrey, ngayong araw nga ang simula ng kilos protesta ng ilang transport group laban pa rin sa PUV modernization program ng pamahalaan. Pero may ilang jeep tayo nakausap na bumabiyahe pa rin dahil nga rin sa pangangailangan o para lang may panggasto sa maghapon. Hinto rin ako mamaya. Para? Pangkain lang. Oo. Tapos? Uwi na sir. Uwi na sa garahe. Isang biyahe lang siguro sir. Matatanda naman na nauna nang sinabi ng LTFRB na wala na silang panibagong deadline na ibibigay dahil ilang ulit na sila nagbigay ng extension sa mga operator. Kaugnay naman ito, tiniyak ng mga lokal na pamahalaan ng mga maapektuhan lugar ng protesta na may sapat na silang mga sasakyan o service vehicles mula sa LGU. Katuwang din ng MMDA para umagapay sa mga mahihirapan sumakay ng mga pasahero. Audrey, ayon sa Manibela nga, magsisimula ang kanilang kilos protesta dito sa UP Diliman at magmamarcha kasama ang kanilang mga miyembro hanggang Menjola para nga ipanawagan yung kanilang mga hinaing at ang kanilang hiling sa pamahalaan katulad ganong ibalik yung kanilang 5-year validity sa kanilang prangkisa. Samantala sa sitwasyon naman dito sa Philcoa Commonwealth Avenue, nananatili naman normal ang sitwasyon sa mga pasahero pero nakita natin na maagang pumuwesto dito ang mga tauhan ng MMDA gayon din ang mga tauhan ng Traffic and Transportation Management Department o TTMD para i-monitor kung meron ba mga nai-stranded na mga pasahero. Ayon sa TTMD na nakausap natin kanina ay naka-standby lang yung kanilang mga service vehicles katulad ng mga e-trike, gayon din yung mga bus na magbibigay ng libreng sakay kung kinakailangan dito nga sa mga sakayan kung saan kung meron mamahihirap pa mga pasahero na sumakay. Audrey? Okay, dahil nga transport strike ngayon, Joshua, meron ka bang napapansin sa pag-iikot nyo kanina na isang area na nagkakaroon ng build-up ng mga pasahero? Audrey, sa mga inikutan natin kanina, normal pa naman ang sitwasyon sa mga sakayan dito nga sa may Philcoa, Commonwealth Avenue. Example na lang, meron mang pila na nabubuo pero ayon sa mga barker o sa mga pasahero na nakausap din natin, normal lang naman yung magkaroon ng mga ganong pila kada umaga tuwing rush hour. Pero sa mga oras na ito, wala pa namang congestion o wala pa namang build-up ng mga pasahero. Audrey?